programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hinuli ng mga pulis si Morgana. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense ka ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Inimbitahan si Morgana ng mga pulis para ipaliwanag ang kanyang sarili. May tumistigo kasi na bata na si Morgana daw ang nakita niya na nagsasaboy ng pure ethanol sa buong simbahan bago ang sunog. Kaya si Morgana ngayon ang pinagbibintangan sa kasalanang ginawa ni Doc Carlos. Pumayag naman si Morgana na sumama sa mga pulis, gaya nga ng sabi nitong si Zoe, para malinis ni Morgana ang sarili niya. Dahil hanggat hindi naririnig ng ibang pulis ang paliwanag ni Morgana, ay siya pa din ang pagbibintangan ng lahat. Lalo pa at may testigo na pareho sila ng suot ng may kagagawa ng sunog. Nagpunta ang mga pulis sa lugar na pinangyarihan ng sunog. Damit na lang ng madre ang naabutan ng mga pulis, kaya agad nilang tinibre sa mga pulis na mukhang nakatakas na ang sospek at nakapagpalit na ito agad ng mga damit. Nilibot ni Doc Kim ang buong Apex. Hinahanap ni Doc Kim si Annalyn pero hindi niya mahanap. Nakita ni Doc Kim si RJ sa hallway ng Apex. Nagtanong si Doc Kim kay RJ kung nasaan na si Annalyn dahil wala naman daw si Annalyn sa ER. Kahit sa iba pang parte ng Apex ay wala din si Annalyn. Sinabi ni RJ na tumawag daw si Annalyn kanina sa kanya at ang sabi ni Annalyn ay malapit na daw siya sa Apex. Pero hanggang ngayon ay wala pa din si Annalyn sa Apex at hindi pa rin ito dumarating. Kinutuban ng masama si RJ, pati na rin si Doc Kim. Pumunta sila sa conference room para puntahan si Giselle at ang mga pulis para ibalita na din na wala pa din si Annalyn hanggang ngayon. Nalaman ni Giselle na wala pa rin si Annalyn. Sinubukan nilang tawagan si Annalyn, ngunit walang sumasagot sa tawag nila. Kaya naman lalo silang nakutuban. Maya-maya, biglang dumating si Nurse Karen, kasama ang driver ng ambulansya. Nagulat sila RJ nang malaman na nakarnap ang ambulansya ng Apex dahil may isang lalaki na kumuha ng ambulansya at sinaktan siya nung nagre-rescue sana siya ng mga tao sa simbahan na nasunog. Mas lalong kinutuban si RJ at si Doc Kim. Samantala, hawak na ni Doc Carlos si Annalyn. Dinala nila si Annalyn sa isang abandonadong lugar. Hindi na makapag-antay si Doc Carlos na makarating kay RJ at kay Lynette ang balita na nawawala si Annalyn at hawak ni Doc Carlos si Annalyn. Nagsabi si Doc Carlos na kailangan na nilang malaman na hawak niya si Annalyn para mabaliw sila kakaisip kung saan dinala si Annalyn. Inutusan ni Doc Carlos ang kasabwat niya na ibalot ang gown ni Annalyn at ipadala sa pamilya Tanyag sa Apex para mataranta silang lahat at alam nilang nasa peligro ang buhay ni Annalyn. Nagising si Annalyn at nagsisigaw para humingi ng tulong. Nakagapos ang kamay at paa ni Annalyn. Nakita ni Annalyn si Doc Carlos. Galit na galit si Annalyn kay Doc Carlos. Nagsabi si Annalyn na pakawalan siya ni Doc Carlos at tanggapin na lang lahat ni Doc Carlos kung ano ang mga nangyayari sa kanila at maging masaya na lang si Doc Carlos sa kasiyahan ni Lynette. Pero nagalit lang si Doc Carlos kay Annalyn. Hindi raw papayag si Doc Carlos na maging masaya silang lahat. Samantala si Doc Carlos ay malungkot at nasasaktan sa lahat ng kasiyahan nila. Kaya mas mabuti daw na maghiganti na lang siya sa mga mahal sa buhay ni Lynette
dahil kung hindi rin daw niya mababawi si Lynette ay mas mabuti na lang daw na mawalan ng mahal sa buhay si Lynette. Na-confirm na si Doc Katie at Chang Susan sa Apex. Hanggang ngayon ay minomonitor pa din ang paghinga nilang dalawa dahil sa tindi ng nangyari sa kanila. Nasobrahan sila sa pagka-suffocate at si Chang Susan naman ay na-stroke at inatake sa puso. Dahil sa nangyaring yon ay binantayan ni Josa si Chang Susan at alalang-alala si Josa dahil sa nangyari kay Chang Susan. May plano naman si Morgana at si Gilbert na gagamitin nila ang pagkawala ni Annalyn para perahan ang pamilya Tanyag. Sasamantalahin nila ang kahinaan ng pamilya Tanyag ngayong nawawala si Annalyn. Pasusunurin daw nila Morgana ang pamilya Tanyag sa kanila at hihingan nila ng pera nang sa ganon ay kumita naman silang dalawa. Sa conference room, pinag-usapan nila ang pagkarnap ng ambulansya ng Apex. Nasabi ni Doc Kim na habang nagpapanik ang mga tao sa loob ng simbahan, ay napansin niya ang ambulansya sa gilid ng simbahan. Sinubukan nga raw manghingi ng tulong ni Doc Kim sa driver nito, pero dinedma lang siya ng driver at nagsabi pa raw na bahala sila sa buhay nila. Kaya nagtaka si Doc Kim. Tatanungin sana ni Doc Kim ang driver, kaso lang ay mas inuna na ni Doc Kim na iligtas at ilabas lahat ng tao sa loob ng simbahan para hindi na sila madamay sa sunog. Kaya hindi na niya nagawa pang makausap ang driver ng ambulansya. Kaya pala ganun na lang ang ugali ng driver dahil iba na pala ang may-ari. Dinescribe ni Doc Kim ang itsura ng driver na nakita niya. Nakamas daw ito at medyo moreno. Pinakita ni RJ ang picture sa cellphone niya. Pinakita ni RJ ang litrato ni Doc Carlos. Nagulat naman si RJ dahil kilala ni Doc Kim si Doc Carlos Benitez. Kaya nagtanong si RJ kung bakit nakilala ni Doc Kim si Carlos. Samantalang hindi naman daw naabutan ni Doc Kim si Carlos sa ospital. Sinabi ni Doc Kim na nagpunta sila ni Annalyn sa mental facility dahil may hinala si Annalyn na nakakalabas-pasok ng mental facility si Carlos. At isa pa ay sinadya daw talaga nila si Doc Carlos sa mental facility dahil gustong malaman ni Annalyn kung may alam si Doc Carlos kung nasaan si Doc Lyndon dahil nag-aalala si Annalyn kay Doc Lyndon kaya sinamahan ni Doc Kim si Annalyn. Sinabi din ni Doc Kim na malakas na talaga ang kutob niya nung una pa lang na nagpapanggap lang si Doc Carlos na baliw. Kaya binalikan niya si Doc Carlos sa mental facility para i-check or kumpirmahin ang hinala niya. Pero nakatakas na pala si Doc Carlos. Kaya si Doc Carlos talaga ang may motibo na gumawa sa kanila ng masama. Dahil nakita ni Doc Kim ang invitation ng kasal ni RJ at Lynette sa mental facility. Ano kaya ang kahihinatnan ng pagiganti ni Doc Carlos? Matutuluyan na kaya na mabaliw si Doc Carlos? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!